are also back. And our most beautiful monster ang nag-interview sa kanilang dalawa. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss Maring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching a critique show, Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. If the late, great Ricky Lo was still alive, tiyak siya ang mag-i-interview sa dalawang actress na ito. Kaya lang, di ba, may history si Ricky Lo kay Anne Hathaway. So malamang, kung buhay pa si Tito Ricky, he will also decline. Dahil sabihin ni Tito Ricky, wala akong panahon makipagplastikan kay Anne Hathaway. Ems! At ito na nga, si Ann Curtis Yusuf, na isa sa ating pinakadakilang diyosa sa Philippine show business, ang nagmaganda at in-interview sina Meryl Streep and Anne Hathaway. mga bida sa Devil Wears Prada 2 na nagkaroon ng world premiere Global promotional tour. global promotional tour saan? Japan. Sa Japan, di ba? Well, of course, you all know who Meryl Streep is performing in The Devil Wears Prada. She is Miranda Priestley, who of course will always say to all of us, that's all. Diba? And also, Meryl Streep here is supposedly the incarnation of Anna Wintour of Vogue. At dito sa part 2, malalaman natin paano bumalik si Andy, the character. Andy Sachs. Andy Sachs, si Andrea, si Anne Hathaway sa Runway magazine. Because at the ending of the first movie, nag-resign na si Andy at magkatrabaho na siya sa isang newspaper na broadsheet na hindi something to do with fashion. Kung paano siya babalik at kung bakit siya kailangan bumalik, yun ang kaabang-abang. And of course, kaabang-abang rin ang mga outfitan. Oo. Diba? Alam mo naman ka Devil Wears Prada. Talagang tinotodo. Gusto mo ng Balenciaga, gusto mo ng Balmain, gusto mo ng Givenchy, gusto mo ng Gucci, gusto mo ng Christian Dior, Christian Lacroix, Alexander McQueen, gusto mo ng Louboutin, gusto mo ng Jimmy Choo, gusto mo ng Prada. Nando sila lahat! At suot-suot ni Meryl, suot-suot ng character ni Anne Hathaway, pati si Stanley Tucci, pati si Emily Thompson. Tama ba ako sa kanyang apelido? Well, anyhow, kamusta yung interview? Wala pa. Hindi pa pinapost eh. Hindi ba pinapost? Oo. Sa abangan. Abangan. Pero ano siya eh, sabi niya sa Facebook, she had a Andy Sack moment. Oh. Di ba si Andy Sack, yung si Anne Hathaway, di ba? Anne Hathaway. Anne Hathaway, nagkaroon siya ng moment na naloka-loka siya kay di ba? Kay Meryl. So, it happened kay Anne. Oo. Sabi pa nga ni Anne, it's a dream come true. Yes. Na ma-interview niya. Oo naman. Kasi, pinost pa niya yung invite. Yung invite. Tsaka, can you imagine, nakapag long vacation ka na sa sa Japan, kasama ng anak mo. Tapos, on the side, na-interview ng Meryl Streep. I mean, it doesn't happen, every time. Di ba? Baka after 20 years pa maulit o baka hindi na. Hindi na. Diba? Once in a lifetime. So siya, at epic! Least, ano na yun, milestone na niyan One sa for the niya. books. Diba? Kaya she was so proud in her post sabi nga, dying, sabi niya gano'n. Iba, alam mong I'm sure she was starstruck. Oo. Diba? It's Meryl Streep for crying out loud. Sabi niya, they were super sweet, sabi niya gano'n. Diba? During the interview siguro, gano'n. Diba siya and you are wearing? Diba? Are you going to attend? Are you attending? I'm sure hindi rin siya nagpakabog sa outfit niya. Oo, di ba? I'm sure pinagandaan niya. I will interview the the Devil Wears Prada, lead cast. Di ba? So baka mamaya pag hindi siya ni Meryl Streep from head to toe, and you are wearing that for this interview? Actually, si Ann Curtis, hindi mo na notice? More of Anna Wintour looking siya. Nowadays? Than
than Meryl. Ah, Kasi yung, 'di ba, yung ano, yung ano, ilagyan mo siya ng bangs, tapos bangs. Anna Iba, Wintour ang ano niya. Anna ah. Wintour ang But baka kasi, nalok nga si ano. the very reason why Meryl Streep decided not to do the Anna Wintour Mm, hairdo, kasi nga, di ba, gusto niya to put an original stamp to the character. Kaya, mm, nagpa-platinum blonde siya. mm. Nagpa-platinum blonde siya para maiba kay Anna Wintour. Because, di ba, yung unang, At saka di ba, unang hindi niya allegation, kinopya talaga. yung unang allegation kasi doon is that supposedly, this book is about Anna Wintour and her assistant who wrote it. Mm. Diba? Kaya veneer away doon ni Meryl para hindi ma-put on the spot si Anna. Ano naman kung maputo on the spot si Anna? Sis, Anna Wintour Ano is ngayon Anna ko siya, Wintour. hello? Because Maski na. si Anna Wintour, pag sinabing mauuso ang cerulean na color, nauuso. Pag sinabi niyang mauuso ang denim, mauuso. Pag sinabi niyang mauuso ang ballerina flats, mauuso. Sa kanya yung ano, nauso yung devil. Di ba? Na naka-Prada. Charot. Ganun ang respeto ng buong fashion industry sa US. So kami nakakita, Kaya- lahat ng event niya nakasalamin siya, ano yung bulag? Kay Anna Kasi ang Wintour. sabi daw, ano, para hindi, lalo na pag nanonood siya ng fashion show, para ano siya, hindi makikita yung expression ng mata Expressions niya. Oo. Para hindi siya bias na, Oo. ay, tsaka to. Ay, di ba yung mga ganon? Kaya ganun talaga Kaya siya. lagi siya naka... Basta makikita mo raw lagi Pero it reminds her of ano, baka gano'n din ang peg. ni Si ano, yung Pilipino, ano? Michael Cinco. Oo. Ah. Di ba gano'n din? Yun ang kanilang ano common. Basta makikita mo raw sa Anna Wintour pag yung meron siya expression sa nguso. Mm, Pag hindi niya nagustuhan. Kaya kailangan naka-shades during the fashion week. gano'n? Diba? Ganun talaga siya. And talagang minsan, yung mga designers, bago pa sila lumampa ng runway, ipapakita kay Anna. Mm. Diba? Saka, alam ba meron siyang ano, yung Met Gala. Ah, Diba? Nagkakagulo ang mga tao maka-attend doon. Huh? She says, siya personally, ang nag-choose. nag-choose kung sino dadalo o Attend. hindi. Diba? The Kardashians are so bad. Ha? Ayaw na sa mga Kardashian. Ay, Diba? bakit? Meron ginagawa lagi si Kim na hindi niya gusto. Baka may ginagawa din siya na hindi gusto ng mga Kardashians. Oh, well, she's Oh. Anna Wintour. Oh, well, they are Kardashians. Wala. Mas sikat si Diba? Anna Wintour. Kaya naman sila sumikat kasi bored ang mga Amerikano, walang mapanood. Pinanood na lang yung buhay nila sa E! News. Na ginawa na lang TV show, di ba? But anyhow, going back to Ann Curtis, nakakatuwa, no? Nag-host na siya, nag-i-interview na. At the same time, yung huli niyang pelikula was a big, big box Oo, office. Diba? My God! Na binash-bash ng mga delulong fans. Oo. Tapos, twice the ano ang kita. Diba? They were always saying, before the movie was showing, na hihilahin ng Jericho Rosales pababa. Si Ann. Si Ann Curtis. Dahil si Jericho raw ay box office poison. Coming from the fact na hindi naman kasi ganun kalakas ang kinita ng Quezon. So, nung pinalabas ang pelikula, hindi lang parang, tinadyakan, pinagsasampal ang mga dalalong fans dahil yung kinita ng pelikula ni Ann Curtis at ni Jericho Rosales Ay twice. Nung kinita ng movie ng pelikula ng mga iniidolo nila. na si Kim Chu at si Paolo Abilino. Diba? Diba? So, Na karma. Diba? It goes to show kasi talaga na you should not judge a book by its cover. And at the same time, you should limit saying things for the sake of trying to prove your point. At pangatlo rin, sana, if you are really, really convinced that they are so perfect, sana yung mga arguments nyo, binabasa nyo mo lang muna bago nyo i-post. Kasi minsan yung mga sinasabi namin, lalong-lalo na sa show na to, lalo na pinag-uusapan namin yung dalawang artistang yun, okay yung mga fandom na yun, obviously you do not comprehend. Hindi nyo iniintindi, hindi nyo pa inuunawa. Dahil yung mga argumento ninyo against us, paulit-ulit na mga bakla kami. Pangalawa, mga makatanda kami. Pangatlo, mga kumag kami. Pang-apat, nagkamali kami. Kahit paulit-ulit namin pinaliwanag na hindi pagkakamali ang aming ginawa, hindi nyo kinatanggap.
Oo. At saka ano it has become apparent that the pangs of idiocy have become very visible in that fandom. Yes. Di ba? Mm-mm. Yun lang yun. Diba? So, kay Ann Curtis, thank you for making the Philippines proud because you were able to represent us very well during that interview which we will all see very, very soon. Hindi ba naman? Yeah. Dahil dyan, iniimbatan po namin kayong manood sa The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. We are being shown at our Facebook page and of course sa aming YouTube channel. This is Alvin Ignacio, the Didi What You Love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And thank you for joining our Saturday show. Magandang Sabado po sa ating lahat.